Magandang umaga po sa ating lahat mga kaponi. Welcome po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do support, subscribe, hit the notification bell para updated po kayo sa ating charity work dito po sa Eastern Samar. Ang ating mga pagtulong sa mga seniors, sa mga may sakit at saka sa mga kababayan po nating needy. Yan ang ating focus ng ating channel na lumawak po ito at madami tayong ma-reach out. At syempre sa pagmamahal ng ating mga sponsors, maraming salamat sa lahat ng ating kaponi. At bago ang lahat, pa-share and like po ng bawat upload video natin para lumawak at umusad po yung ating channel at ma-reach po natin yung ating next goal para sa darating na taon, mag-expand yung ating network, yung ating pagtulong. Again, thank you sa mga kaponi natin at sa mga bagong viewers, welcome po sa ating channel. At ngayong araw po, bibisitahin po natin si Nanay Nelly kasi nabalitaan po natin na dumating na po siya galing sa Tacloban. Nandito po siya sa bayan ng Borongan kasi nakausap ko yung isa sa anak niya na dito daw muna kasi malayo yung baryo para pag in case na dadalhin nila sa hospital, ipapa-follow up, check up, malapit lang po. Kaya yun, meron tayong blessings galing po kay Sir Donald P. Ipapaabot po natin para makatulong po sa kalagayan at saka kung ano man po ang kailangan ni Nanay Nelly para sa kanyang pagpapagamot. Ayan, maraming salamat sa lahat din ng mga nag-pray, nagpaabot ng pagmamahal at prayers, pakikiramay sa pamilyang naiwan po ni Nanay Lilia. Maraming salamat po. Ayun, kahit pa paano naging okay po yung kanyang burol at yung ating planong huling hantungan sa kanya, yung paglilibing, yun po yung ating ipaprocess sa susunod at saka yung sa simbahan. Ayun, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Malungkot man yung mga itong nakaraang week kasi magkasunod si Tatay Rinaldo tapos si Nanay Lilia, yung mga tinutulungan nating pumanaw. Ganun pa man, life must go on, tuloy lang tayo. Ang mahalaga na pangiti natin sila, nabigyan natin sila ng pagkakataon na maipagamot at maranasan nila yung pagmamahal natin. Again, salamat po kaponi. At ayan, kasama ko dito sila Tita Wanda, si Kuya Gabo at si Ate Ruby. Ayan, didiretso po tayo kay Nanay Nelly. Meron dito pinapabigay si Tita Mayang. Sabi niya, ano mo daw to sa feeds ng mga manukan, manok mo ano. Kumusta yung mga manok mo? Okay lang, sir. Dumami na? Isa lang, Ha? isa lang ng pusa, sir. Isa lang? May mga itlog ka doon? Lumlum ko, sir. Meron tayong incubator dito. Ito na, sir, yung Nililimliman na. Ayan, thank you so much Tita Mayang. Thank you, Tita Mayang. Papasok kami. Nawara kami. Hello. Nahingad to kami dito nga hinuit dito. Ano ya umangkon? Oo. Nakato kami at kami kinaro kami tambol din niya. NDRM ano ba yun? NDRM Oo, siya nagpunta ng makuri dito makibalik na naman. Oo. Ito si Nanay Nelly. Nanay, kamusta ka na Nanay Nelly? Bakit naman biglang ganyan? Kumusta ka na? Sige, huwag ka nang magsalita. Naman si Nanay. Naka-oxygen ka din. Nakatali ito, ate. Yung oxygen. Ito si Tatay Felix. Oo, ito yan. Namasyada. Namasyada ka din, he. Hindi ko naman ako babantayan ko. Binabantayan mo. Oo, wala. Ayaw pabantayan ba eh. Sige, dito na lang ako. Babantayan kita. Babantayan mo na lang si Nanay.
Kawawa naman biglang ganyan ang kalusugan ni Nanay Nelly Capone. Yung anak ni nanay. Ay, kayo po yung anak. Sige, pwede namin kayo makausap para alam namin kung ano yung sitwasyon ni Nanay. Ayan, si Nanay Concepcion nandito. Kailan pa po kayo dito? Kanina lang. Binisita ni Reyna. Ang binisita nila. Ito yung anak mo. Anak ko po yung may epilepsy. May epilepsy siya. May disorder ko. Ano yan? Na-detect na intellectual disability with ADHD na may epilepsy. Kasi 90% daw ng may disorder, tatamaan hit epilepsy. So meron siyang gamot. Tinamaan niya, may maintenance siya. Yung mga para sa epilepsy, gano'n. Shit, mahal tiya. Tapos, every month or every 2 months, kailangan alagahit pidya-neuro. Sabi ng pinsan ko, Tacloban pa daw yung Ayun. pidya-neuro. Wala daw dito sa Borongan. Pero galing kayo sa Manila, Galing po kami ng Pangasinan. sa Pangasinan. Nagbus kami. Tapos kayo para kay Nanay. So ano Hindi, po ang... nung dumating ako, ano na yan naibiyahe na siya papuntang Tacloban. Si Nanay Nelly. Bali 2 days na sila nandun. Hindi ko na naabutan. Sumunod na lang ako. Ano po ang pangalan mo? Gemma. Si Ate Gemma. Ilan po yung anak ni Nanay? Ako lang. Mag-isa lang. Isa din lang anak ko. Bali, kasi noon pa sana, kinukuha ko sila. Sila ni tatay sa Pangasinan nung malakas pa. Ayaw naman niya. Kasi nga yung mga kapatid daw niya. Tapos laging inaalala niya, yung mga alaga niya. O, di ang ginagawa ko na lang, pag kumbaga, na-stress na siya ng sobra, pagod, kukunin ko doon sa Pangasinan, pahinga. Hindi rin nagtatagal, umuwi rin. Umuwi rin siya kasi naalala niya si tatay. Mga kapatid niya, si Tio. Kapatid niya, si Nanay Paz. Si Tio Rinal. Kasi si Tio Rinal, kahit saan kami lumipat ng bahay nung maliit pa ako, kasama niya yun. Dalawa yan sila, yung isang tito ko na bunso nila. Mga binatilyo. Parang tumayong nanay ni Tio, si nanay na. Kaya kahit saan kami nandun, nakadikit yun. Nakadikit. Kahit nung nag-asawa si Tio Rinal, hindi naman niya inaskaso yung pamilya niya. Si nanay pa rin ng anak niya. Nung nabuntisan niya kasi binatilyo pa lang si Tio, nagkaroon ng anak yun eh. Iniwan niya sa Si hospital. Tate Renal po. Pero wala na yung anak niya talaga. Hindi na. Hinanap ko lang hinanap yun, hindi ko maano, ayaw lang magpaano. Tapos nabalita namin patay na kasi yun ang promise ko sa kanya eh. Hindi ko na rin. Tapos nabalita namin huli, patay na. Pati yung asawa niya, nasa Amerika. Hindi kasi huling balita ko noon, nakapag siya ng foreigner, kukunin niya yung anak niya, nung ganito kalaki pa lang sa anak ko, kinuha niya. Tapos wala na kami naging balita. Kasi yung si nanay yung nag-alaga dun sa anak niya. Kami nun, matanda lang ako ng mga 2 taon. Buti ho nakakapasyal ka mo din, yung napasyalan si Nanay Nelly. Yeah. Si nanay kasi, sabi ng doktor sa Tacloban, kailangan na inantay namin yung result kasi yung result dito nung May, di ba, umuwi po ako pinasiti scan ko siya. Pina-check up mo na sa Bordok, tapos pinasiti scan ko siya dito sa provincial. Hindi ko na naantay yung result kasi nga nag-seizure yung anak ko. Kailangan ko nang din sa Pangasinan, ibalik. Sabi nanay, balik na kayo, ako na lang kuha ng result, malakas naman na siya. Yun kasi ang sabi niya nung last, natandaan ko ito, yung sabi niya na nagpa-check up siya. Oo, pilay lang sabi niya. Sabi niya pilay. Tapos inaano siya ng doktor na magpa-ano ba yun? Follow up, check up yun. Oo. Sinabi ng doktor na 10,000 yung babayaran. Hindi, napasiti scan ko na po yun siya. Bali nung umalis ako, kunin na lang yung resulta. Sabi ko samahan ng pinsan ko, lumusot, hindi nagpasama. Kaya hindi namin alam yung sinabi ng doktor. Sabi naman niya, pilay lang daw. Malakas naman siya, naniwala kami. Nito, tiningnan ulit dyan yung CT scan, bukol nga. Talagang bukol. Bukol sa lungs. Tapos, nag-ano sila ng another option, i-refer na nila sa Tacloban para masigurado talaga kung ano talaga. Yun nga, nakita doon, talagang bukol sa lungs. Tapos, nung binasa, kailangan daw i-biopsy si nanay. Meron mo gising kayong siya. Yung mga galing sa doktor? Hindi kami binigyan kasi hindi kami bigyan ng medical certificate, pati yung reseta nga hindi kami binigyan kasi ayaw kaming payagan ng doktor. Pag kusa daw,
pinapirma ko ng waiver. Hindi raw Ay, sila nag-ano. Ibig sabihin yung pag-discharge sa inyo, kayo Kusa lang yung namin. nag-decide. Oo, Pero hindi decide. pa dapat siya i-discharge. Hindi pa. Kasi ang sabi ng doktor, gising sinanay yung resulta. Sabi ko, Dok, ano po yung naging resulta? Kasi natin ko yung result. May bukol nga daw talaga dito. Tapos lalagyan daw siya ng tubo rito papunta dito sa bibig para diretso dito kukuha ng konting lamang biopsy. May babiopsy siya. Hindi niya kaya. Kung ano daw, ang resulta, ikikemo. Kaya lang yung age daw niya, hindi nakakayanin kung kemo. Sa edad niya. Sabi nanay, alam ko yan kasi sa Maynila, 2 na binantayan niya na ginanon. Binayopsy tapos kinemo. Wala rin nangyari, mayaman pa yun. Mga amo niya. So ngayon, ano ang pakiramdam ni Nanay Nelly? Yun nga, ang nahirapan kasi siya ng sobra yung hindi siya makapupo. Hindi siya makapag, dumi. Pinainom na namin nung Dolcolax, nakailan na, hindi talaga tumatalab. Tapos may pinainom kami na liquid, yung pampaano na talaga parang, ilang gabi, tuwing gabi lang yun inumin. Ilang gabi na namin na hindi pa rin, sabi ko, mamaya kaya. Tapos nag-blender na ako ng papaya, Pero carrots. yung pagkain niya, normal pa naman. Kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang. Kaya nga nagbe-blender na ako, nanghirap ako sa pinsan ko nung yung maliit na personal na blender. Na kung mag-ano nga ako ng mga herbal ko na lang siya baka sakali. Mga fresh na gulay, sabi. Ano po ang sabi ng doktor with regards to the condition, yung sakit niya? Kaya hindi po siya, siya parang nabaldado. Yung hindi na siya makalakad Pag uupo siya, hindi siya makaupo ng mag-isa. Agad-agad? Oo, bumaba daw ng sobra yung potassium. Hindi kami nakapagpareseta doon kasi ayaw kang bigyan. Buti na lang may kilalang doktor yung pinsan ko. Nagpareseta, bibilin ko mamaya. Yung sa potassium. Wala siyang resita do. Ay, may resita dapat kaso hindi kayo binigay. Oo, sabi nang titinan daw yung kung mag-resta yung pala. Bawal. Ganun daw talaga sabi ng pinsan. Hindi daw talaga pag-kusa ka lumabas. Ano po yung tumor po ba yun? Malaking tumor, gano'n? Hindi. Siguro muna kasi hindi pa na-biopsy. Kasi pag binayopsy, malalaman kung cancer Hindi, o yung sa CT scan. CT scan yung bilog. Bukol. Malaki Dito kaya nahirapan siguro siya huminga tsaka hinihingal. Siguro nakaano yan sa may paghinga niya. Sa lungs kasi. Sabi so, ang kong option ng doktor, kung tinuloy nyo pagpagamot. kung hindi cancerous yan, kung hindi cancerous, operahan. Kaya lang hindi na rin kakayanin yan. Kaya, Kung cancerous, baka iba, lang, kekemo lang yan. Hindi na kaya din. Sabi rin ng doktor kasi, 4 na doktor yung nag-aano sa kanya. Pero hindi rin sila makapag-decide kung anong gagawin Kaya minumonitor muna nila yung kalagayan niya Nung ililipat na kami sa ward, sabi ni nanay, uwi na lang tayo. Hindi ko na kaya, sabi niya. Ayoko na. Kasi palalakasin muna siya noon kasi dadaan din kami sa biopsy. Kaya hindi na kami nagpalipat sa ward, doon na lang kami sa holding area. Nakailang araw kayo sa hospital? Nandun sila ng Lunes na hindi ko na naabutan. Lunes ang nun Siguro mga ilang araw kami, mga webis na kami nakaano Hindi naka-provide kayo ng oxygen, Ay, buti nga po yan. Muna ako sa pinsan ko, sabi ko bayaran ko na lang. Mabuti tinulungan ako nung pamangkin ni tatay na nasa Cebu. Nanghingi talaga ako ng tulong kasi 7.5 yan. Oxygen lang, itong oxygen tsaka tank. Wala pa yung itong regulator ang mahal. Wala pa. Tapos kada refill daw 1,000. Nabili mo na to? Oo, nabili ko yan. Dito banda sa may pinabang ko sa pinsan ko, 7.5 ang So talagang kailangan yan ng oxygen? Opo, kasi Pag wala tinatanggal ko. Sabi ko, nanay, kaya mo, hindi talaga. Madali siyang mapagod kahit iuupo ko lang. O kahit itatagil ko lang. Yun ang epekto ng niya. Baka cancerous din, hindi ko alam. Hindi na kasi na-biopsy. So paano yan? Kasi wala mang gamot. Paano siya gagaling? Yun na nga. Yun lang yung para sabi nila, makalakad pa yan yung potassium. Saging, di ba? Potassium. Yun nga, yung pinapahanap ako yung sa baba yun. Wala nga, hindi pa ako makahanap. Kasi Sabado pa rin sabi ng asawa ng pisa ko ni Bing. Nakakabigla naman. Biglaan niya nagultong pagdating ko. Katawan ni nanay, naman.
kinalasan kami, hanim ibaro nam nga diretso binag sa kanim katawan ng kalusugan. Yan may nagkamatay. Okay. Huwag kang masyadong magsalita, okay lang. So, pagkuhan, pinaka-tagilid ko siya. Pag kami tagilid. Kasi baka magkakarasis. Tapos sabi nung nurse sa Tacloban, pag hindi nyo mapaliguan, pupunasan na lang ng tubig. Yung diretso sa gripo, pinunasan ko siya kahapon. So, Kasi ilang dapat araw na siya ngayon, dito na dumating kayo? dito, kailan ba kami nun? Nung linggo ng gabi kami dumating. Ilang araw din kami sa Tacloban. Nag-ano kayo? Nag-ambulance? So, may naghatid na galing dito sa probinsya na ng pasyente doon. Tapos nag-abang na lang kami doon. Pero kung wala kami naabangan, magre-request kami rito tayo. Oo, pwede naman yun. Magre-request Pwede ka daw, lang. Pag lalo na pag ganyan na hindi na kayang kumayo. Kasi hindi talaga namin kaya. Paano namin i-commute yun? Wala namang masasakyan. Kaya, tapos kinontak namin dito yung pinsan ko na kailangan nakaabang na yung tangke dyan. Siguro na ano to si nanay. Hindi ko alam. Nabigla nung nawala si Tatay Rinaldo kasi Isa rin yun. diba? Isa rin yun, na-stress din siya. Na-stress siguro siya. Na-depress, ganun. Kasi isa yan sa pinaka-paborito niyang kapatid eh. Parang anak niya na. Dalawa yan sila magkasunod. Laging nag-aaway yung dalawang yun, yung bunso tsaka si Tio. Pinalakhan ko na yan. Sana makatayo pa siya, no? Yung sabi ko Makalakad-lakad eh, pa. Alos lahat ng kapatid niya siya nag-ano noon. Yung Sa mga totoo lang si ano Nanay na. Nelly, mula nung nakilala ko ito, siya yung runner ng mga kapatid Opo, niya. yung iba pa niyang kapatid noon. Yung Siya kuya yung tag-inuutusan sa mga yung- pagbili, mga ganun. Yung kuya niya, na may asthma rin yun, namatay yun. Nasa tabi din namin. Kinuha din ni nanay sa Quezon City, yung itinabi sa may bahay namin. Hanggang sa namatay, nandun sa tabi namin. Tapos yung ate niya noon, na-depressed din noon. Nagkasakit. Kinuha niya rito yun. Dinala niya sa Maynila, dinala niya sa ospital. Siya rin. Buti ho, inano kayo dito, pinatuloy muna. Oo, bahay ng pinsan ko to. Wala naman pa sila. Kaya pinalinisan to. Oo, pinalinisan to kasi yung isang bahay naman doon ng pinsan ko, yung sa natitiran din namin, ginagawa. Masyado maalikabok. Eh kung doon naman kayo isang pisa ko yung looban. Oo nga, papasok. Iaalis din yan sila papuntang Maynila. Kasi nag-aaral yung mga anak niya sa di walang tao doon. Pwede din daw kami doon. Yan kaso, paano na kami pag emergency looban. Mas okay na din na Dito, ayun yung kalsada. Kalsada, malapit sa sasakyan, sa ospital. Dati kasi kantin niya to. Ganito Kay pala. Jenny, dito siya. Dito na lang. May-ari dito yung pinsan ko. Kaya sabi, dito na lang muna kayo habang hindi pa po ginigina. Ayan. Kasi kung sa baryo naman, paano kami tutulay? Mahirap Problema doon. ko na naman. Kasi plano namin, sabi ko, nanay, uwi tayo ng baryo. Pero paano ka tutulay? Tutulay ka nung nasa Tacloban. Oo, basta uwi niyo lang ako. Pag sinabi namin uuwi dun sa Tacloban, lumalakas siya. Lumalakas siya. Gusto niya talaga dito. Gusto niya na sa talaga mga kapatid umuwi. niya. Sabi ko nga, sabi ng mga pisang ko, hindi ba talaga mapilit si nanay ipabiopsy? Eh, anong gawin namin? Sabi ng pisang kong kasama ko, tatalian natin para lang po mapilit natin i-biopsy. So, Hindi ibig talaga sabihin eh. yung biopsy na gagawin, Ano parang po, may tubo? kasi tinanong ko yung doktor, may tubo raw dito papasok, tapos dito sa bunganga, diretso dun sa baga. Baka doon natatapos Baka siya. mamaya, delikado rin, baka may masundot dyan. Imbis na nagsasalita, sasalita pa, baka mamaya hindi na magsalita. So, talagang ganyan na lang ang ano ni Nanay Nelly. Sabi ko naman, sige, daan natin, baka makuha sa herbal. Mga herbal na lang. Oo, yan ako po. At saka may edad na rin siya. May edad na rin, sabi nung dalawang doktor. Kaya nga hindi nila ura-urada ma-suggest yung biopsy din eh. Okay Pero na yun daw din ang yan. kailangan. I-herbal na lang at saka yung mga tinatawag Fresh nilang daw na fruit si blender ko, sabi nung baka yung mga barley, alam niyo ba yung barley? Oo, maganda daw yun eh. Tsaka malunggay. Malunggay, mag-ano nga ako, blender ko ba? Pero walang sinabi ang doktor kung anong stage ng Wala pa kasi depende po sa Kailangan biopsy. sa biopsy Biopsy malalaman. talaga yung
ano. Kasi kukuha daw sila ng konting laman doon sa bukol. Tapos sa kanila i-check kung cancerous or hindi. Kasi pag hindi cancer siya, alam ko po, operahan talaga yun. Operahan. Kasi doon nagkaano yung bukol sa may daanan ng paghinga niya, kaya hinihingal siya. Akala namin dati yung hika niya lang, naubos siya ng ubo. Hindi, kasi gagaling siya tapos babalik. Dapat check up ko na rin sa Maynila, ganun din ang sabi ng doktor. Sabi naman ni nanay, hindi, okay na ako, magaling na ako. May mga gamutan na reseta yun, dapat kasi may follow up. Sabi ko, nay, magpatingin ka dyan sa pag nagpapacheck up si tita. Hindi naman, takot kasi to sa doktor. Matakot sila sa mga Takot doktor. siya sa doktor talaga noon, matakot si nanay sa At doktor. saka takot din pag sinasabihan na 10,000. Oo. 10,000 ang bayad. Yan nga yun. Biglang gumagaling. Nagko-tribute na nga yung mga pinsan ko na ngayon ko na. Natawa tuloy siya. Share kami. Share lahat para makaraos. Odo, Nanay Nelly. Sabi ko yung nanay, huwag mong intindihin. Kung talagang bahala na kami mag-dilihin siya. Oo. Nandito yung mga kamag-anakan, Oo. mga pamangkin, Sabi ko anak. magtutulong-tulong kami kung talagang nanay, gusto mo talagang magpagad. Kaya pinag-desisyon ako nung nandito pa sa probinsya. Sabi ng mga pisang ko, ikaw kasi ang anak. Ikaw mag-desisyon, dadalhin pa natin sa Tacloban. Oo, sabi ko, basta may paraan gagaling si nanay. Sige, isusugal ko, sabi ko, uwi ako dyan. Hindi lang ako orada nakauwi kasi nagagila pa ako ng pabili ng gamot ng anak ko kasi baka walang mabili po ditong gamot. So paano yan? Dito ka muna habang nagpapalakas si nanay? Oo, palakasin ko mo. Tapos kukontrol ko na lang yung pagkain ng anak ko kasi hindi pwedeng bumigat yan. Pag bumigat, nakadepende yung dosage ng niya. Kasi dapat nag-check up niya ngayong December. Na antala na naman. Bantayan muna si Nanay Nelly ko ano man lalo May na tutukan ko muna si nanay. Wala talagang magagawa. Yun talaga yun. Mag-pray ka, di ba? Yung mga kwentuhan natin dati, isipin mo laging masaya lang. Tsaka alam ko ito ano lang to sa'yo? Pagsubok ng ating Diyos. Kaya malalampasan mo ito. Maraming nagdadasal sa'yo, maraming nagulat nung nalaman na biglang ganito ang kalagayan mo. Opo, wala pong ano man. Sana ngayong paparating na Pasko plano natin magki-Christmas party pa tayo. Sa susunod na linggo Christmas party na natin. Tapos biglang nagulat din kami kay Tatay Rinaldo. Tapos sa sunod naman ikaw yung nalaman naming nagkasakit. Magpe-pray ka lang. Nandito lang kami para sa iyo. Huwag kang bibitaw sa pagkain kahit pa kunti-kunti. Kailangan mo kumain at magpalakas kasi madami pa tayong plano, madami pa tayong banding. Nandito si Tatay Felix. Marami na ito mo magkapit sa bekay. Agim na makikita ang kaya magtulong sa talaga magaling na. Lord, sabi ko, babalik sila ni Sir Rico. Sabi naman siya sa akin, pupunta ko si Nanay, dadalawin ko ron. Ngayon, pagluto, may dalawang mama, apat ka mama, binuhat na ito. Sabi ko, hindi pwede yan, walang bilhin yan. Hindi galing ko, nilipat ko sa bahay doon. Mag-pray ka, mag-aampo. Oo nga. Para ka nanay. Oo nga. Kung salamat sa masyado mo. Kaya sinabi ka mo, sabi mo na nga sir sa akin, dadalawin ko. At least nakita nyo na si Nanay Nelly. Basta ang sabi ko sa kanya, laban tayo, laban. Walang iiyak. Tapang walang ako. Tapang. Tapang ako. Ayaw ko sila papunta dito sa bahay. Ilang araw na yun. Kasi Rinaldo, hindi ko ngayon na hindi ako tumingin sa mukha niya. Lagi na lang ako katabi. Basta instead na iiyak tayo, magdasal lang tayo lalo. Yun na nga. Yun na lang yung pag-ano natin, yung attention, yung pagpe-pray. Ganun na lang.
Masaya na ako nakita ko. Nag-iinamburong man lang kung ano ang iya. Kamutangan. Ngayon, nagkakausap pa naman kami. Kausapin nyo na lang palagi habang nandito kayo bumibisita. Uulit man naman kami ito. Kailan kayo uuwi? Uli na. Mamaya din. Yung aking pamangkin doon na doktora, sana tulungan niya ako. Nagpasalamat ako sa kanila. Pati yung isang ano po, yung driver ng malaking truck. Gusto naman po mapunta rito. Siya, hindi ko alam yun. Di ba ba, basta pumunta ka lang doon. Kasi nagpunta daw niya sa ano, dito sa hospital ng ano, dito. Sige, siguradong pag napanood nila ito, nila Oo. Sir Robin, papadalan ka ng pamasko. Maraming salamat na lang, sir. Opo. Ang pagtulong mo sa amin. Walang anuman. Lalo na si Panginoon, ating Panginoon. Maraming salamat na lang. Wala na ako ibang tawagin kundi kayo, kung pati ang Panginoon Diyos. Aring nga pumunta na nga sana ako doon. Ako na mambukid na ako. Pero ayaw niya. Dito na lang tayo. Bahala na. Namingaw ka na Nanay Nelly. Yung doon ako hindi ko naman silang iwanan Kahit anong mangyari sa atin, huwag mo kayo iwanan. Oo, nandito lang tayo para Oo. kay Nanay Nelly. Siguro pwede yan pag stretch para makalakad. Naman na siya dun sa ospital. Lumit na nga po. Naman na. Ang ganyan-ganyan para maibalik yung... Pero kaya pa niyang umupo. Iniuupo ko po. Pe- Pag pinapakain pero naganunan ko ng hita ko. Kaya mahirap po. Tapos yung isa kang yayapusin ko siya. Pag siya lang hindi niya kaya. Yung sariling uupo, Hindi po. hindi na kaya. Kaya pag nagda-diaper ako, tatagilid ko muna. Suso ko yung isa tapos tagilid na naman. Ganun naman. Kasi hindi ko siya may ano. Nag-diaper na rin siya. Alam po, yan yung mahal yung diaper niya. Kulang-kulang 400. Mahal ano. Sa ngayon, ano po ang kailangan ni Nanay Nelly? Diaper. Kakapagsalita. Diaper. O sige. Yung wipes niya. Para para makabili ng diaper. Okay. Ayan. Gamot niya, yun na lang. Amuna. Ha? Ay, pabunas yung wipes po. Wipes. Meron ba tayo yung Trios oil dyan? Para ito papamahid, yung binibigay ko sa iyo. Ay, ayan, ipapahay ko. Maganda. Paggabi. Maganda po. Upo ka, baby ko. Upo. Para magpabanyos ka kay maganda yan. Galing kay Tita Nini Borlagdan. Tita, thank you sa pamasko kay nanay. Ito para meron kang pambili ng diaper at saka kung ano pa man, wipes. So, si Sir Donald P. nagpadala siya ng pagmamahal sa'yo. Ano to, 5,038. Ano na lang ng pabili na lang kay Ate Gemma. Ito po, ikaw na lang umawa. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ginawa ko ng 5,050. Thank you po. Thank you po sa nagbigay kay Sir Kay Sir Donald. Donald. Oo, thank you po kay Sir Donald. Bibili po ng diaper niya na tsaka gamot niya. Yung nireseta. Opo. Hindi ko pa nabili kanina eh. Kasi wala akong maiwanan. Opo. Mamaya iwan ko muna. Ayan. Thank you po. Opo, walang ano man. Diba, ayan, may dala para rin yung extra nga diaper. Pang-oxygen pa pala niya ito. Oo, kasi yung oxygen, di ba, isang 1,000. 1,000 yung isang ganito. Yung isang puno, nakakailang beses? Ano lang namin. Simulan dumating kami nung linggo po yan. Malapit na rin. Anong araw na ba? Sunday. Thursday na ngayon eh. Medyo matagal din. 4 days. Ayan, basta magpapakusog nanay ha. Babalikan ka namin. Gusto ka namin na makasama pa sa mga darating na taon. Papasko pa mo. At saka magpapasko. Yung plano nating magcha-cha-cha tayo. Kaya, Oh. Thank you.
Sasakay pa daw siya, sir, ng eroplano. Sasakay pa siya ng Kasi ang plano eroplano. namin, pupunta kami ng Pangasinan. Oo, ano, para Uy, makapasyal. Paano siya makalakad? Nanay Nelly, ha? Sakay pa Basta daw. isipin mo lang maraming nagdadasal sa'yo. Ayan, salamat po kay Sir Donald P. sa blessings kay Nanay Nelly. Malaking tulong po. Biglang nakasalita si Nanay Nelly. Diaper! Ang diaper sa oxygen niya talaga yung Tsaka ano niya. oxygen. Sa buhay niya yung oxygen. Plano po namin, unti-untiin lang namin tanggalin. Tapos pag nahirapan lang siya huminga, tsaka lang namin lalagay yung oxygen. Hindi talaga kaya. Yung parang pakunti-kunti yung ganun pag ang ano. plano namin. Binabawasan yung Ganun nga sana po. buga. Kaya lang trinay namin, dito ako naman. Hindi niya kaya. Okay lang, kailangan niya yan sa ngayon. Gagawin namin ang lahat. Sige Nanay Nelly, ha, kay may da pa ng ibang mission para makabili rin ng gamot si Ate Gemma. Hindi na pa dito pa sila dito. Habang may bantay pa, nandito pa kayo. Ay, Sige. yan. Thank you. Salamat. Welcome. Gagamitin ko yan yun sa kanya. May panghaplas. Salit na lang yun is na pasahe. Para hindi iparasahe. Salamat. Birthday ni Nami Concepcion. Birthday niya! Ngayon Happy Kaya nga birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you, my good friends. Thank you. Ilang taon na? 83. 83 na, di ba? Ay, kumata na ngayon. 38 na lang. Yun ang lagi ko sinasabi. Binabaliktad ko. Binabaliktad mo. Happy birthday, Nanay. Thank you. God bless you. At saka mahabang buhay pa para sa iyo. Yun ang hiling ko kanina nung magsimba ko. Doon sa simbahan. Sabi ko bago kami pumunta dito, magsisimba muna ako. At saka hiniling ko naman sa doon kay San Jose na sana maging maano na itong kapatid ko. Gumaling na siya. Bawasan niya, gumaling na siya. Yun ang hiniling ko. Ayan. Basta pray lang tayo sa ating Diyos para sa madami pang biyaya. Nanay? Oo. Thank you ng maraming patubayan kayo lagi ng ating Panginoon at ilayo kayo sa anumang mga kapahamakan. Thank you. Sige, opo. Thank you. Nanay, ha, ano kayo dito magbanding kasi birthday pala ni Nanay Concepcion. Sige, bye-bye tatay. Oh, sige. Ano? Maraming salamat sa pagtulong niyo.